Nagsimula ang pelikula sa dalawang magkasintahan na naghahiking sa kabundukan ng West Virginia at nang nagawa ng makaakyat ng lalaki ay laking tuwa nito nang makita niya ang magandang tanawin sa taas ng bundok. Kaya naman hinangkayat ng lalaki ang kanyang girlfriend na magmadali ngunit ilang saglit lang ay may tumulong dugo sa mukha ng babae at sabay nalaglag ang boyfriend nito. Kaya naman dito na nataranta ang babae pa ibaba at ito ay nahulog sa tabi ng kanyang boyfriend at nang makita niyang wala na itong buhay ay tumakbo ito at tila may humahabol sa kanya nang di makitang nilalang. Hanggang sa sumabit ang paa nito sa isang barbed wire at dito na siya hinayla papalayo. Lumipat ang eksena sa nagngangalang Chris kung saan papunta ito sa kanyang job interview ngunit naka-encounter ito ng traffic sa daan. Kaya naman bumalik ito sa kanyang dinadaanan upang humanap ng iba pang ruta at tumawag ito sa kanyang kaibigan na siya ay malilate sa kanilang job interview. At habang nasa biyahe si Chris ay napadaan ito sa isang gasolinahan at nagtanong sa matandang lalaki kung saan ang tamang ruta papunta sa lungsod. Kaya naman tinuro ng matandang lalaki ang mapa na nakadikit sa gasolinahan at dito tiningnan ni Chris ang ruta at sabay nang umalis. At habang nagmamaneho ito ay may 200 ang sa kanya'y nagpalito kung saan siya dadaan at dito nakita niya ang Bear Mountain Road. Kaya naman na-curious ito at dito dumaan. At nang nagsimula na siyang magmaneho ay napatingin ito sa salamin ngunit hindi niya namalayan ang isang sasakyan na nakaharang sa kanya kaya naman dito siya bumangga. At dito nakilala niya si Scott, Carly, Evan, Francine at Jessie. At dahil sa binangga ni Chris ang kanilang sasakyan ay nagalit ang mga ito kay Chris. At pinaliwanag ng mga ito na nabutas ang kanilang gulong dahil sa isang barbed wire na nakaharang sa daan. Kaya naman umalis ang apat upang humingi ng tulong habang naiwan naman sila Evan at Francine, kung saan mabilis na nagkasundo sina Chris at Scott at dito nakakita sila ng isang patay na hayop na nakakalat sa kalsada. Sa kabilang eksena naman ay gagamitin ni Francine ang microphone ni Evan at dito na nagkantahan ang dalawa. At makikita naman na habang nag-uusap sina Scott at Carly para sa kanilang future ay nakakita ito ng isang apoy kaya naman pinuntahan nila ito sa pag-aakalang may mga tao dito. Habang naghahanap naman ng makakain si Evan ay nakarinig ito ng ingay sa mga kakahuyan kaya naman agaran niya itong pinuntahan. Kaya naman nagtaka si Francine kung saan nagpunta si Evan kaya naman hinanap niya ito at dito nakakita siya ng isang putol na tainga kaya naman natakot ito hanggang sa may umatake sa kanyang isang malaking tao. Habang nakakita naman ng bahay sina Chris at sinubukan nilang kumatok sa bahay ngunit tila walang tao sa loob nito. Kaya naman pumasok ang mga ito at hinalughog ang buong bahay upang makakita ng mga tool sa kanilang nasirang sasakyan. At dito nakakita ang apat ng mga nakakadiring preserba sa loob ng bahay habang si Chris naman ay nakadiscover ng isang kalderong kumukulo at nakita nito ang nakakadiring nakaluto rito. Kaya naman lalo pang nagsaliksik ang apat hanggang sa magulat ang mga ito nang makakita sila ng mga parte ng katawan ng tao at dito na sila nagpanik kung ano ang kanilang gagawin. At nang sinubukan na nilang makalabas ng bahay ay may biglang dumating na sasakyan kaya naman agarang nagtago ang mga ito. At nang pagpasok ng may-ari ng bahay ay dito nakita nila ang wala ng buhay na si Francine habang tumutulo ang dugo nito papunta kay Chris habang si Jessie naman ay takot at nandidiri. At dito nasaksihan ng mga ito ang karumal-dumal na ginawa sa kanilang kaibigan kaya naman sobrang nandiri ang mga ito. Hanggang sa makita nila na nakatulog ang ugok at dahan-dahan ang mga ito na lumabas sa bahay ngunit muntikan pang magising ang ugok ng matapakan ni Carly ang isang basket. At habang binubuksan nila ang pinto ay isa-isa na silang lumabas ng bahay habang hinawakan naman ni Chris ang spring ng pinto upang hindi ito makagawa ng ingay. Ngunit sa kasamaang palad ng muling tingnan ni Chris ang ugok ay nakatitig na pala ito sa kanya kaya naman agaran na itong tumakbo. At dahil sa nakita nilang karumal-dumal sa kanilang kaibigan ay nabalisa si Carly ngunit sinubukan naman siya pakalmayan ni Scott. At dito nakakita ang mga ito ng mga abandonadong mga sasakyan hanggang sa makarinig si Chris ng isang papalapit na sasakyan kaya naman agarang nagtago ang mga ito. At dito nakita nila ang tatlong ugok na sina One Eye, Three Finger at Sotot na pinaghahanap sina Chris at dito binalak ni Chris na kuhain ang sasakyan ng tatlo upang makatakas ngunit kailangan isa sa kanila ang bumaling sa atensyon sa tatlong ugok. Kaya naman sinimulan na ni Chris ang pagpapansin sa tatlo upang magawa ng kanyang mga kasamahan na nakawin ang sasakyan ng mga ugok. Ngunit habang tumatakbo si Chris ay binaril siya ni Sotot sa binti. Kaya naman sinubukan ding magpapansin ni Scott sa mga ito habang tinutulungan naman nila Jessie at Carly si Chris. At dahil sa nabaling ang atensyon ng tatlong ugok kay Scott ay nagawang mapuntahan nila Jessie ang sasakyan ngunit nagulat sila nang makita nila ang wala na ring buhay na kaibigan nila na si Evan. Kaya naman agaran na silang sumakay sa sasakyan papaalis. Habang tumatakbo naman si Scott sa gitna ng kakahuyan at nang makita nila Chris si Scott ay hinintay nila ito.
Ngunit ilang saglit lang ay bigla itong huminto at dito nakita ng tatlo na pinana pala siya ng mga ito na agaran niyang kinamatay. Hanggang sa may tumamang pana rin malapit kina Chris kaya naman wala na silang nagawa at agaran na itong umalis habang makikita naman na nilapitan na ng tatlo ang bangkay ni Scott at dinala papauwi. Habang hindi naman matanggap ni Carly ang pagkawala ng kanyang boyfriend at ilang oras ang nakakalipas ay bigla namang lumubog ang gulong ng kanilang sinasakyan dahilan upang ma-stop ang mga ito. At upang hindi sila maabutan ng tatlong ugok ay inabandona nila ito habang umiiyak pa rin si Carly dahil namimiss na nito ang boyfriend. At habang naglalakad sina Jessie ay muntikan namang mahagip si Chris ng isang bitag na para sa oso, at dahil sa pagod na ang mga ito ay nagpahinga muna ito ng ilang saglit at dito nakakita sila ng isang abandonadong tower. Kaya naman pinagmasdan muna nila ang naturang tower at dito umakyat ang mga ito upang hindi makita nila Three Finger. At nang magawa na nilang makaakyat ay tiningnan nila ang nasa ibaba ng tower upang makakita ng malapit na kalsada upang makatakas. At habang tinitingnan nila ang loob ng tower ay nakakita sila ng isang radio kaya naman agaran na nila itong pinaandar at tumawag upang humingi ng tulong. Kinagabihan habang binabantayan ni Chris ang paligid ay nakakita ito ng mga sulo papalapit sa kanila. Kaya naman agarang pinatay nila ang nakailaw sa loob ng tower at habang naghahanap ang tatlong ugok ay bigla namang tumunog ang radio dahilan upang malaman ang kinaroroonan nila Chris ng tatlong ugok. At nang may sumagot na sa radio ay tinanong ng mga ito ang lokasyon nila Carly ngunit hindi naman nila alam ang lokasyon ng kanilang napuntahan. Hanggang sa sinimulan na nga ng tatlong ugok na umakyat habang tinakpan nila Chris ang pintuan upang hindi makapasok ang tatlo. Ngunit nagawa ng mga ito na may pasok ang kanilang kamay sa loob ng tower kaya naman agaran itong hinampis ni Chris. Ngunit ilang saglit lang ay nakaamoy ang mga ito ng usok at dito nalaman nila na sinusunog ng tatlong ugok ang tower na kinaroroonan nila. At nang susubukan na ni Carly tumalon ay pinigilan siya ni Jessie ngunit sinabi ni Carly sa mga ito na mas gugustuhin pa niyang mamatay sa pagkakahulog kaysa masunog ng buhay. Kaya naman na-realize rin ng mga ito na tumalon na lang dahil may pag-asa pa silang mabuhay kaysa sa masunog ng buhay. Kaya naman sinimulan na ng mga ito na tumalon at matagumpay naman sila nahulog sa mga sanga ng kahoy ngunit patuloy pa rin silang hinahanap ng tatlong ugok. Kaya naman naglakad sila Chris, Carly at Jessie sa mga sanga ng puno habang umakyat naman si Three Finger sa puno upang hanapin ang mga ito. Habang napahiwalay naman si Carly kina Chris at Jessie at habang ito ay umiiyak sa sobrang takot ay nagtago ito sa likod ng puno ngunit bigla siyang inatake ni Three Finger ng palako sa mukha na agaran naman nitong ikinamatay. At dahil sa nakita nila Jessie ay sobra pang natakot ang mga ito at dahan-daang nagtago sa mga sanga ng puno. Habang tinatawanan naman sila ng tatlong ugok dahil may pang-ulam na naman ang mga ito. Hanggang sa nakaisip naman ng plano si Chris at ginamit nito ang isang sanga pang atake kay Three Finger. Habang inaaliw naman ni Jessie si Three Finger at makikita na tila gusto pang makipag-lips to lips ni Three Finger kay Jessie. Ngunit ilang saglit lang ay may isang sanga ang humampa sa kanya dahilan upang mahulog ito. Kaya naman nagawa ng mga ito na makatakas at napunta sa waterfalls at dito sila nagkwentuhan patungkol sa kanilang mga buhay hanggang sa makatulog ang mga ito. At dahil sa sinapit ng mga ito ay napaginipan ni Jessie na inatake sila ng mga ugok at agarang nagising sa masamang panaginip. At makita nila na maliwanag na ang kapaligiran ay nagsimula na muli silang tumakas. At lumipas ang ilang minutong paglalakad ay nabuhayan ang mga ito ng pag-asa nang makakita sila ng isang kalsada. At habang nag-uusap ang mga ito ay may isang palakol naman ang muntik ng tumama kay Chris at dito nalaman nila na pinapaligiran na sila ng tatlong ugok. At dito nalaban ang dalawa at dahil sa mga sugat ni Chris ay natulak siya ng mga ito pa ibaba habang kinuha naman ng mga ugok si Jessie. Habang may isang pulis naman ang napadaan sa kalsada kung nasaan si Chris at dito pinaliwanag ni Chris ang mga nangyayari at humihingi ito ng tulong. Ngunit hindi naniniwala ang pulis sa pinagsasabi ni Chris kaya naman ilang saglit lang ay may tumamang pana sa isang bahagi ng mata ng pulis at agarang namatay. Kaya naman agarang nagtago sa ilalim ng sasakyan si Chris at pinagmamasdan nito ang ugok na pumana sa pulis. At nang pinaandar na ng ugok ang sasakyan ay kumapit rito si Chris at nang makarating na ang bagong sasakyan ng mga ugok ay makikita na pinagmamasdan ni One Eye si Jessie habang takot na takot ito at umiiyak. At nang sisimulan na ni One Eye ang pagpapakyut kay Jessie ay may biglang nasunog sa pintuan nito kaya naman tiningnan ito ni One Eye. Ngunit ilang saglit lang ay may bumangga sa kanya ng isang sasakyan at tumalsik at hinagisan naman ni Chris ng isang malaitab si One Eye dahilan upang masunog ang bahagi ng bahay nito. At sabay sinaksak ni Chris si One Eye at nang makita na ni Chris na nanghihina na si One Eye ay pinakawalan na niya si Jessie.
Ngunit biglang dumating si Sotot at binalibag nito si Chris ng paulit-ulit at nang makita ni Sotot na nanghihina na si Chris ay sinakal pa niya ito dahilan upang lalo pang manghina si Chris. Ngunit nakakuha naman ng pana si Jessie at agarang pinatamaan nito si Sotot. Nang akala nila naligtas na sila ay dumating naman si Three Finger at dito muli silang inatake at pinaghahampas ng kahoy si Chris. Kaya naman nakahanap rin ng kahoy si Jessie at hinampas nito sa ulo si Three Finger ngunit tila hindi ito gaano nasaktan kaya sinipa si Jessie sa bintana. At nang makahanap ng pagkakataon si Chris ay sinakal niya ito at dito na tinuluyan ni Jessie ang mga kaugukan nito. Ngunit nang makita nila Jessie at Chris na buhay pa ang mga ito ay binuhusan nila ng gasolina ang buong bahay dahilan upang sumabog ang buong bahay ng mga ugok. At nang magawa na nilang makatakas ay pumunta sila sa isang gas station upang tanggalin ang mapa na nagtuturo sa lugar kung nasaan ang mga ugok. At dito na nagtatapos ang ating movie recap at kung nagustuhan nyo ang ating Tagalog recap ay huwag nyo naman kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa susunod pa natin na mga videos.